Yung mga ka-native, babalik na naman ako after almost 17 days. Yan, sobrang na-busy ako. Napansin nyo, napakaitim ko na. No? Maitim na ako, tapos umitim pa. Bigote ko, wala na akong time sa sarili. Dahil din sa sobrang busy natin, makikita nyo yan ngayon kung bakit nga ba sobrang naging busy tayo. And sobrang na-busy tayo dahil nga may ginawa tayo. Nakikita nyo yan ngayon, may mga pabahay. Dami niyan. Yan. Pero ngayon, dito muna tayo uuna. May ginawa pala ako dito mga ka-native. Sobrang lakas na nilang mangitlog ngayon. By the way, meron tayong opener, si Julo at si EJ. No, may opener tsaka closer tayo dito sa Manukan. Dahil nga, dito sa Manukan natin, nag-change kami ng tubig umaga, tanghali tsaka hapon. Mas gumanda ang kanilang pangingitlog. And sobrang nag-stricto na ako sa ating patuka. Ang patuka dapat sobrang linis. No? Ayoko nung merong mga may kalat sa patukaan nila. Yan. Gusto ko palaging malinis yan patukaan nila. Yan. Yun po yung isa kong sikreto. At sobrang dami ng itlog ngayon. Daming egg production. Yun yung kinagandahan dito sa ngayon. Itong mga ganitong instances, normal lang po ito sa mga lalaking manok. Yan. No? Naiiwasan lang yan dahil nga itong mga heritage breeds ay hindi po gaanong palaway. Pinaka-territorial na heritage breeds kasi dito, ang Rhode Island Red. Yan. Itong Rhode Island Red na to, ang ating vintage lines. Ito, isang dugo lang to, tsaka ito. Yan. Vintage line po yan. Ito naman yung ating production type na dark mahogany. Yan. Sobrang ganda po ng pangitog nila. Yan. At alam nyo ba ngayon, no, dito sa lugar namin, lalo na dito sa South Cotabato, ay nagkalat na ang bird flu. Yan. No, kaya nagbigay na rin kami ng panangga dito sa aming mga alaga. So wala na kaming problemahan sa mga ganyang problema. Dahil nga may panangga na kami. Kasi nga nagbigay na kami ng bakuna dito sa ating mga alaga. Yun yung kinagandahan. Lipat tayo dito sa kinabisihan ko. Yan. So dito sa kinabisihan ko, no? Bakit nga ba pinasok ko rin itong ganitong klaseng mga manok, no? Yan, bakit nga ba pumasok ako dito? Yan. Alam nyo ba, no, ganitong negosyo kasi, malakas din. Yan, hindi kasi, araw-araw kasi, no, ay may, alam nyo na, may natataichi na mga ganitong manok, no, everyday. Yan, kasi nga, everyday halos merong exam sa mga ganitong klase manok. So, hindi basta-basta itong mga kinukuha ko, no? May import tayo, no? From Gator Farm, USA. Yan. Ito naman Gilmore natin, may Black Hatch tayo. Yan. Meron tayong Perfection Roundhead. Yan. No? Perfection Roundhead, Mount Banahaw line. Yan. Golden Boy, syempre di mawawala yan. Bloodline from EDR. Gilmore natin, no? Yan. Itong Gilmore natin na ito ay iba naman yung bloodline niya. Tsaka yung Gilmore dun sa kabila. Yun, EDR yun. Ito naman ay isang line po yan, no? Same line lang nila Mayor Yap. 5K mula sa Red Game Farm. Yan. Ito, sariling linyado to, dynamite line ng kaibigan natin, no? Matalik na kaibigan. Filipino-Canadian sponsor natin. Yan. Ito naman, syempre, lemon. May lemon din po tayo. Lemon Pogi from late Mayor Aguirre. Meron tayong pumpkin. Itong pumpkin natin kay Nene Abelio.
Meron tayong green-legged sweater from Boneyard Farm, Cortland, Alabama, USA. Meron tayong yellow-legged hatch na patapos na rin yung molting. Yan. So, itong manok na to ay galing kay Paulo Malbar na yellow-legged hatch at binangga sa yellow-legged hatch ni Ed Lumayag, congressman dito sa South Cotabato, 1st District. Yan. Ito naman yung aming mga mga giants. Yan. So kumpleto na tayo dito, parang one stop buy na talaga. Ito yung ating mga giants, Elastico, anak ni Sasuke, Injo Gigante. Yung ibang Injo Gigante ko ay andun po sa kaibigan natin, grupo natin sa TPG, The Pulomolok Giants. Yan. Sinasanib namin para mas lumakas pa or mas gumanda pa at mas tumangkad pa lalo yung mga manok na orientals namin dito, no, dito sa Pulomolok. Yan. At meron din po tayo mga papisahan na ngayon. I-harvest namin to. Yan. So harvest namin dito, meron nga akong Injo Gigante, meron din akong Shamo Giants, Rhode Island Black Ostolorp. Yan, dami to, no? So ito simpleng incubator lang to, mura lang. Yan, yung itong ganitong klase, itong settle tsaka hatcher 25,000. Itong malaki naman namin, 45,000. Yan. Sulit na sulit din, gamit na gamit, subok na rin natin. Yan. Papakain ng mga sisiw. Sa sisiw namin dito, syempre purong crumbles yan para mas solid yung katawan ng mga sisiw namin. Abang nyo rin pala kami sa Expo, dahil sa Expo sa Sultan Kudarat, November 12, 13, tsaka 14, andun ako. Kasama ko sa booth ang Carl Benedict Game Farm. At magdi-display kami ng mga magagandang manok. Yan. Sa Facebook, pwede rin akong i-follow doon. Nagpo-post ako ng mga ganitong klaseng manok. Yan. Sa YouTube, na medyo natagalan ako sa pagbabalik. Dahil nga sobrang busy, dahil din po dito. Yan, dito. Yan. So, bagong mukha talaga ng Pulomolok Native Chicken. Mas pinalakas siya dahil nga may native production tayo. Native production natin, darag na lang po talaga. Yan, darag. Doon natin nilalagay for darag production. May mga Bisayang manok pa ako for consumption kasi dito ako nung sumikat, no? Shamo native to. Ito naman yung mga old lines ko na mga huluan ng Bisaya. Yan. Marami pa yan dito. Nangingitlog sila pang konsumo. Hindi ko sila masyadong pinaparami ngayon. Dahil nga, pinapahinga ko dahil nagbabalak ako na mag-produce ng upgraded native chicken sa ibang area naman. No? At doon, pararamihin natin for meat production. Yan. So, hindi po ako huminto, no, sa kung saan ako nakumpisa. No? Doon ako sumikat at sikat na ako doon. No? Pinapatuloy lang natin. Dumagdag lang tayo ng iba't ibang klaseng manok. Yan, para one stop buy. Hindi basta-basta yung mga manok dito. Every year, nag-upgrade tayo. Yan, ginagastusan. Minamahal yung manok. Yan, no? Para po yan sa inyong mga ka-native, mga idol. So, yun na po mga ka-native. Yun naman lang ipapakita ko sa inyo ngayon. Sa bagong muka ng, bagong muka ng Pulomolok Native Chicken. At abangan nyo, no? Dahil ito, meron tayong cording. Medyo malawak-lawak din yung cordingan natin. Yan, maganda doon. Ibang area din naman. Pero malapit lang din dito para ma-check natin palagi.